Na makitang nakatitig si Samuel sa kanya ay nabakas sa mata nito ang kagustuhang magkaroon din to ng anak. Sa bagay sa edad nito kailangan na yun lalo pa at mag-isa na lamang to sa buhay. Baka lang gamin kayo sa lagkit ng titigan ninyo. Pasimpleng untag ni Heidi na kanina pa pala kinakausap siya. Bumaling siya rito at kita sa mukha ang pangangantsaw sa kanya. Oh, eto ng Jonakis mo. Mother na mother lang ang peg. Balik dito na kinatawa naman ito. Naging maayos ang kasal maging ang reception. Napuno ng kasiyahan ng buong paligid, ngunit sa likod nun ay ang pananabik ng isang buong pamilya. Para kay Sandy, ramdam na rin yon kay Samuel. Nang pauwi sila ay wala silang imikang dalawa habang lulan ng sasakyan ng lalaki. Pati yata paglunok niya dinig na nito dalo lang nais bumasag sa katahimikang namamayani. Ahem! Aniya na tila nasasamid pa upang pukawin ang pansin ng lalaki nang tuluyan makababa sila ng Tagaytay. Pwede bang pahatid na lamang ko sa apartment namin? Turan dito. Doon tumingin to sa kanya. Pilit siyang umiti dito. Don't you like to stay at my house? Mitch is there. Anito. Wag na muna since di naman tayo. Putol na wika na ma-realize ang dapat ay sasabihin. Hindi naman tayo, ano yon? Maangpang tanong nito na animo hindi alam ang nais sabihin. Sa bagay, tama naman kasi to eh. Sa mata ng tao di maganda ikasal to na hindi pa nagbababang luksa sa pagkawala ng dating asawa. Basta, ihatid mo na lang ko sa apartment? Aniya bago pa kung saan mapunta ang usapan nila. Buti naman sumunod to sa kanya. Ramdam siguro nitong wala siyang lakas para makipag-argumento dito. Ilang sandali pa tinutumbok na nila ang daan patungo sa kanilang mataong lugar. Ilang minuto pang lumipas tuluyang narating ang kanto kung saan ang papasok sa kanilang apartment ni Vian. Dito na lang ako. Alam naman na sigurong pabalik. Malamig na tinig nito. Salamat pala. Tugon at saka bahagyang umiti dito. Bababa na ako. Aniya pagkatapos. Tumungo lamang to at saka siya tuluyang bumaba. Pagkababa ay nakitang umusad na ito kaya nagmadali na rin siyang tinungong apartment nila ni Vian. Nagulat pa to na makitang pabungad siya habang ito'y abalang-abala na naghahanda sa mesa. Napakunot noo siya. 8:00 na pero naghahanda pa rin to na mesa at ang daming niluto nito. Beshi, anong ginagawa mo rito? Maang natanong nito. Natural, dito ako nakatira. Teka lang, nag-uwi ka ba ng mga lalaki mo rito? Pasugod na tanong dito. Ay, ang harsh nun ha. Mga lalaki talaga. Angal nito. Beshi, iniimbitahan ko lang naman si Fafa Rafi ko at ang mga kaibigan niya. Pupunta rin mamaya mga backlash kong kaibigan. Paliwanag nito na tila may balak magwalwalan doon. Dahil bukod sa pagkain nakahain sa mesa, may isang basyon ng beer at ilang pulutan na bilhin nito sa kanilang kanto. Magpalit ka na para bago sila dumating. Baka isiping sasagala ka sa itsura mo ateng. In fairness, nagmukha ka babae ngayon. Alas ka pa nito. Sa sinabing yon agad siyang pumasok sa silid at nagbihis ng pambahay para maayos na ang mukha. Sakto palabas siya ng silid na may kumatok sa pintuan. Ay, nandyan na sila! Ang ngiting wika ng kaibigan saka pakending pang lumapit sa pintuan ng pagbukas ito'y biglang napatili. Ay, Papa! Anito at saka sinara ang pintuan. Oh, Bax, bakit mo sinara? Baka layasan ka ng Fafa mo. Tawang saad. Fafa siya, pero hindi si Fafa Rafi. Ang Fafa mo. Anito sa kanya. Ha? Aniya sabay kunot noo at natatawa, binuksan ang pintuan. Napatili siya sabay sara din ang pintuan. Agad siyang binatukan ng kaibigang si Vian. Gaga, buksan mo kaya? Anito. Kaya muling binuksan ang pintuan at naroon nga talaga si Samuel. Saglit, nasaan ang sasakyan mo? Baka manakawan ka. Alalang wiga. No worries. Umupa ako na magbabantay. Ngiting turan pa nito na tila naghihintay kung gayayain niya tong pumasok. Pasok ka. Aniya na makabawi. Sorry, maliit lang tong munti naming palasyo. Aniya upang maibsan ang tensyon. Hello, welcome to our little mansion. Masayang bungad ni Vian dito. Maya-maya siniko siya nito at saka inuso sa munting sala nila. Upo ka. Pasensya ka na mamaya kasi may darating na bisita tong si Vian. Turan para ma-justify kung bakit maraming pagkain nakahanda. At di nga nagtagal may malalakas na boses na sa kanilang pintuan. Agad na binuksan niyo ni Vian.
Contestant number 1, Miss Coriana Sanchez. Anito sabay pasok na isang bakla nitong kaibigan at rumampa. Ngunit nang makita si Samuel ng bakla, biglang nagtitili. Bakla, huwag mong subukan. Baka lumipad ang kalahati ng katawan mo sa kung saan. Kay Sandy yan. Babala agad ni Vian. Let us welcome candidate number 2, Miss Crazy Anino. Anito na siyang pasok na isa pang bading na rumampa rin at pa-cute na kumakaway. And the last but the ugliest but smartest of them, Miss Greta Barreta. Dagdag pa ni Vian at saka rumampa naman ang isa na kamukha ni Babalu. Pangit man ako sa inyong paningin? Huwag mo kong gagalitin dahil baba ko palang pamatay na. Kengkoy nitong saad. Matamang nakamasid lamang si Sandy kay Samuel. Nga tila ngayon lang nakakita ng ganon. Di man to nagsasalita pero batid niya hindi to komportable. Muli kumatok at batid niyang sa pagkakataong yon ay ang boyfriend na ng kaibigan. Excited na binuksan ng kaibigan ng pintuan at do'y tumambad ang tatlong lalaki. Hi be! Lambing ni Vian sa boyfriend nito. Bahagyang natigilan ng mga to na makitang may kasama silang lalaki doon at si Samuel nga iyon. Guys, pasok kayo sa aming munting palasyo. Ani Vian at nagsipasukan nga ang mga to. Kain na! Ani ng mga bakla at saka dumulog sa mesa. Sandy, bilis na. Dali na dito yung fafa mo at pakilala mo naman kami. Ani ng kapitbahay nilang bakla na si Greta Barreta. Nako, Sir Samuel, pagpasensyan mo na kami at ganito kami rito. Cowboy ba? Ani Vian sa lalaki. Di na mahirap kasing biruin at sa katulad nitong lumaki sa yaman, mahirap ibagay sa mundo nila. Ayaw naman maging KJ ni Samuel kaya kahit init na init siya sa long sleeve niya nakibagay siya. Dumulog siya sa mesa at nakitang iba't ibang uri ng isda. Napabungis-ngis nang wala sa oras si Sandy dahilan para mapako sa kanya lahat ng tinging naroon. No worries, walang bisugo dyan. Ani yan na makabawi. Feel at home bro, Rafi nga pala. Ani ng lalaking nakitang humalik kay Vian kanina. Samuel, ani yan naman at nakipagkamay sa lalaki. Ikaw bang boyfriend ni Sandy? Tanong nito. Putol na wika ni Sandy. Oo. Sabay na saad naman ni Samuel. Tumawa si Crazy Anino. Sige, deny ka pa girl. Baka sulutin ko yung si Fafa Samuel mo. Anito na nakatawa. Sige lang. Tingnan ko lang kung di lumipad ang malapad mong panga. Bantang biro dito. Sa kanila uso ang ganong asaran, walang pikunan. Hinimas pa nito ang panga at saka tumawa. Ano, Fafa Samuel? Anong isda ang kakainin mo? Isda ni Cory, dalagang bukid. Isda ni Ramos, Gigi. Isda ni Erap, Sapsap. Isda ni Gloria, Tilapia. O isda ni Noynoy, Dilis. Pili na. Ngising wika nito. Actually, I'm still full. We just came from a friend's wedding. Ani Samuel. Okay, ito na lang. Hirit naman ni Coriana Sanchez sa mga pulutan nila, sabay taas sa paa ng manok. Is that chicken feet? Gagad na tanong ni Samuel. Yes, this is feet, but we call it a shoe brand named Adidas. If you don't like Adidas, wanna try this Betamax? Or our favorite, Isaw? Ito na tila sales lady at talagang binibuild up nito ang mga yon kay Samuel. Bax, what's the English of Isaw? Tanong pa kay Vian nito. Kaya mo na yan, Bax. Kaya ka di matanggap-tanggap sa trabaho eh. Kasi you don't know what the product you're selling. Pag-i-English ng kaibigan dito. Sorry na, Bax. Alam mo naman, grade 6 nang natapos ko eh. Anito. Kaga, sabay batok ni Vian dito. Kahit grade 6 alam ng sex sa biodata ay kasarian. Ikaw ba naman nilagay mo 3 times a day? Kaloka? Biro ni Vian na kinatawa nilang lahat. Maging si Samuel napangiti sa sinabi niyo ni Vian. Pasensya ka na. Ganito rito sa lugar namin eh, magulo. Maingay pero masaya. Bulong ni Sandy kay Samuel. Okay lang. At least nakilala ko mga taong nasa paligid mo. Sabad naman ni Samuel. Bax, 3 linggo na ako naghihintay ng tawag sa inaplayan ko. Wala pa rin. Paano ite? Walang pang matrikula ni Bunso. Maya-maya ilit na niya ni Greta Barreta. Naturingan kang matalino, use your mind. Sasog naman ni Chrissy. Susme, sinalihan ko na lahat. Matalino nga ako pero di ko naman nagagamit. Ang question and answer sa huli, elimination pa lang, bagsak na.
Anito, ganito ang mga to. Hingaan lang nila ang isa't isa ng sentimiento sa buhay. Don't you have any job? Basag na tanong ni Samuel. Oh my God. That's a very question, sir. Yeah, that's totally right. Right now, right here, right everywhere, we cannot find the right job for us. And thank you, sabat ni Greta. Napipilan na lamang si Samuel. Di nga halatang kontesera ito. Sagot pa lang ipang miss pang kalawakan na. Hirap kasi kung bakla na nga kami. Ganito pa face namin. Malungkot na saad nito. Sa kabila ng pagiging masiyahin ng mga to nagtatago, ang kalungkutan gawa ng mapanghusgang lipunan. Okay, do you like to work under my company? Wika ni Samuel na bumuhay sa lahat ng mukha ng mga to, lalo na si Greta. Talaga? Sabay ang wika ng mga ito. Sure, anong trabaho yan? Interesadong tanong ni Koreana. Office clerk, sabat ni Samuel. Tumawa si Koreana na animoy na siyahan dahil sa may trabaho na to. Nang matigal dumigato kay Chrissy at nagtanong, ano yun? Gaga? Talagang wala kang alam. Office clerk, hindi mo alam? Basta sa opisina, yun na yun. Sabad naman ito. Or if you want, we're opening a museum for different luxury cars. You can be there as a museum tour guide, but, of course, you still undergo training to know about our different cars, then you will be paid. Ani Samuel na mas talong kinalaki ng mata ng mga to. Talaga? Sabay ang wika ng tatlong bakla. Naku, baka imbes museum maging circus. Natatawang sabad ni Sandy, pero masaya siya sa tatlong kaibigan kung magkakaroon man ng permanenteng trabaho. Yup. You will be paid 20 to 25,000 a month. Depends on your working hours. Ani Samuel na kinalaki ng mata ng mga to. Wow! Thank you! Ani Greta, tila na ibsa ng problema. Tumingin si Sandy kay Samuel na nakangiti din dito. What's that smile for? Baling ni Samuel. Wala. Ani niya ngunit masaya siya dahil kahit dito komportable, pilit itong nakikibagay. Eto, try it. Ani niya sa isaw. Tumitigto sa kanya. No worries, kung nakamamatay to, matagal na sana akong patay. Ito nga bumuhay sa akin ng panahong, alam mo na. Aniya tukoy sa pagkawalay sa magulang. Bago kasi siya napunta sa ampunan kung san-san siya napadpad. Doon, kinuha nito yon at kinain. Napangiti siya habang nilalasahan nito iyon. Not bad. Komento nito nang lunukin yon. Samahan mo nito pare. Abot ni Rafi ang bote ng beer na kabubukas nito. Thanks. Ani Samuel at saka inabot iyon. Masaya na nakikipagkwentuhan si Samuel sa magkakaibigang Rafi, Wendell at Lloyd. Napansin niyang naparami na rin ang ininom ito, kaya't nang pag-abot na abot na ni Rafi, ay sinaway na si Samuel. That's enough, magdadrive ka pa. Ngumiti si Samuel sa kanyang pinakitang concern. Last na to, babe, hayaan mo na. Ani Samuel sabay kindat pa. Katunayan may tama na to dahil din to ginagawa ang ganon. Bahala ka. Kapag ikaw di nakapag-drive, bukas wala ka ng sasakyan. Ines niyang wika. Ngumisi lamang ito na mas lalo niyang kinairita. Na maubos ang dalawang basyo ng beer, halos lahat ay lasing na, tila tulog na ang ilan. Samuel, untag ni Sandy dito. Hindi mo pababayaan ang sasakyan mo ron. At di ka pwedeng matulog dito. Di ka maging komportable. Ang kama mo hindi ka kasya. Ines na wika sa lalaki. Sinok lang nito sa kalasingan ang maririnig. Sa Ines sinila niya to patayo. Dali na at uuwi ka na. Aniya at saka inakay to kahit medyo pasuray-suray ay tumutuwid naman kapag nakahawak to sa kanya. Nasaan ang sasakyan mo? Aniya na makalabas sila sa eskinita. Tinuro naman ni Samuel at nakita nga sa di kalayuan habang bantay ng dalawang binatilyo sa magkabilaang side nito. Thank you boy, ani Samuel, tsaka binunot ang wallet. Naglabas ng lilibuhin at tig-3,000 ang inabot sa mga binatilyo. Halos labis-labis ang pasasalamat ng mga to na makitang malaking halagang binigay ni Samuel. Ma'am, salamat po. Ang bait po ng mister ninyo. Turan na isang binatilyo. Napatigil tuloy siya sa narinig. Mister, ulit sa isipan. Ma'am, lasing na po yata si sir. Magdadrive po ba siya? Baka po di niya kaya, baka maaksidente po. Saban naman na isang binatilyo. Napaisip siya.
Tumingin pa siya kay Samuel na halatang hindi na nga kaya. Bago pa to sumunod sa asawa sa langit, siya na magmamaneho para dito. Sige na, Utoy, umuwi na kayo. Gabi na. Salamat at gastusin niyo yan sa mabuting paraan. Aniya pa at saka pinasok na si Samuel sa sasakyan, saka siya umupo sa driver's seat. Habang nasa daan, di niya maiwasang tignan ang lalaking nasa kanyang tabi. Tulog na ito gawa ng kalasingan nito. Hay nako, maglalasing tapos di naman kaya. Ines naturan habang mabilis ang pagpapatakbo. Buti na lang wala nang gaanong traffic kahit papaano, di nagdagdagan ng kanyang pagkainis. Palapit na sila sa bahay nito nang gugugin niya ang lalaki. Samuel! Anitong nakapikit pa rin. Samuel, gumising ka, hindi kita kayang buhatin. Nakakainis talaga. Sige, maglasing ka pa, iiwan talaga kita. Ines naturan at mabilis sinagilap ang cellphone para tawagan ng kapatid at matulungan siya. Ngunit di niya yun makita kaya't naalalang naiwan yon sa kanilang bahay. Sa Ines, naambaan niya ng suntok ang lalaki. Naku, kung di ka lang gwapo, kanina pa kita nasuntok at nang magising ka na. Inisa isang turan. Tuloy siyang humimpil sa harap ng bahay nito. Na makahinto, mabilis sinanap ang cellphone ni Samuel at di siya nabigo dahil nasa bulsa niya yon. Nahirapan lang siya dahil sa pagkakaupo nito ngunit nakuha rin. Isang iPhone iyon kaya kahit may password agad nabuksan gamit ang thumbprint nito. Napangisi pa siya nung hawakan ng palad ng lalaki. Na mabuksan yon, di niya maiwasang mag-usisa sa message nito lalo pa na makita ang pangalan ni Gretel. Nanlaki ang mata niya sa huling palitan ng mga to na messages. Nagpapaalam kasi ang babae at natatakot daw to na dahil sa kabaliwan ni Jessica kay Samuel, sumunod daw to sa dating asawa ni Samuel. Si Janine nga raw nagawang papatay ni Jessica. Kapatid pa nito, siya pa kaya? Buti nga raw dumating agad ang kapatid niyang si Robert dahil kung hindi, patay na rin daw siya. Mas lalo siyang napangiti sa sagot ni Samuel. Ang sabi nito, mag-iingat daw to at sana sa pangalawang paglayo nito may kasama na to pagbalik. Natinogon naman ng babae ng, I will. Matapos mabasa yon agad hinanap ang number ng kapatid at saka tinawagan. Nakailang ring bago may sumagot sa inaantok na tinig. Hello, kuya. Hikab bang tura nito? Hello, Mitch. Tawag niya. Ate, bakit nasa yung phone ni Kuya Samuel? Biglang nagising diwa nito. Nasaan kayo? Kaya nga ako napatawag nandito kami sa labas ng bahay. Buksan mo kami. Aniya. Sa labas? Okay, ate. Antok pang wika nito. Ilang saglit ba nagbukas to ng ilaw sa porch ng bahay. Binuksan ang gate at agad din sinara pagkapasok nila. Mabilis siyang bumaba at umikot upang tuluyan alalayan si Samuel. Samuel, nandito na tayo. Ungol lang ito na tila naaalimpungatan. Bilis, baba na. Aniya at maya-maya'y nakaramdam si Sandy. Lalo't sa labas ay aninag namang ilaw ng sasakyan at tumatawa sa kabilang side. Bilis, baba na. Alauna yon kaya di maaaring kapitbahay lamang nila ang naaninag niya sa kabilang side. Mabilis sinablot ang dashboard ni Samuel. Alam niyang may baril to doon na nakatago. Ano yan, ate? Nanlalaking mata ni Mitch. Shh, Samuel. Tara na, bilisan mo, Mitch. Aniya at saka sila naglakad mula garahe papuntang porch para papasok na sa bahay ni Samuel. Na makita ni Sandy ang pag-usad ng sasakyang tila, minamanmanan sila kanina pa. Dapa! Sigaw niya kay Mitch. Sa kapiglaanan nito, nabitawan nito si Samuel dahilan upang matumba ito. Sa nakarinig ng sunod-sunod na putok. Gumanti rin ng putok si Sandy. Nakalampas na ang mga to. Matapos silang paulanan ng putok, hinabol pa niya ang mga to. Hanggang sa makitang lumabas pa ang ulo ng isa sa gunman, pero di lalaki nakita niya bagkos isang babae, si Daisy. Shit! Buhay siya? Bakit? Gilalas niya habang hinahabol ang mga to sa putok ng kanyang baril. Nang di makita mga to, mabilis binalikan ng kapatid at ni Samuel. Ate! Takot na sambit ni Mitch. Habang si Samuel nakaupo na at sapo ang ulo nito. Shit! Bulalas sa Ines. Siguro naman nagising ka na. Iinom-inom kasi. My God! Pasalamat ka at pinanggalang ng bala ko. Aniya sa lalaking sapo pa rin ang ulo sa pagkahilo. Dahil sa sunod-sunod na putok, may ilang kapitbahay ang nagising. Maging kasambahay, nagmamadali ding hinanap kung saan nanggaling ang tunog. Ano nangyayari dito? Si Manang Karing na isang kusinera nila. Tapos na po, Manang. Tatawag na lang ako ng police para ipablotter ang pamamaril dito. Aniya sa matanda para hindi na to mag-alala.
Kahit nagising na si Samuel, hirap pa rin tong maglakad kaya inalalayan pa rin niya to papasok sa bahay nito. Naiinis man siya sa lalaki, di rin mauglit sa isipan si Daisy, ang kanilang kasamahan na inakala nilang patay na. Bakit siya nito pinaulan na ng bala? Magkaagapay silang magkapatid na pinasok si Samuel sa silid nito. Matapos ayusin ng lalaki, nagkatinginan silang magkapatid. Bakas pa rin ang takot sa mukha nito gawa ng pagpapaulan ng bala sa kanila. Ano ang kinalaman ni Daisy sa sindikato? Tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan. Kinaumagahan, maagang umuwi si Sandy sa apartment nila ni Vian. Di na niya hinintay magising pa si Samuel. Kailangan niyang pumunta sa headquarters nila at malaman kung bakit buhay pa si Daisy at bakit siya nito gustong patayin. Tulog pa ang mga kasama kagabi na doon na rin nagpa siyang matulog. Agad siyang pumasok ng silid at nagbihis. Isang white t-shirt, black pants at isang rubber shoes ang suot niya. Tsaka pinasak ang war piece sa tenga. Di niya alam ba't iba ang kabang bumabayo sa kanyang isipan ng sandaling iyon. Mabilis din siyang umalis. Naghihilik pa ang mga baklang nadaan sa sala nila. Mabilis na binagtas sa makipot ng daan kung saan patungo sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Sa sasakyan agad na nakita sa compartment ang kanyang 2 baril. 3 jungle knife at panyo. Mabilis kinalat sa katawan ang jungle knife. Habang kinakabit ang mga yon, tila pabilis ng pabilis ang kanyang pulso. Ano ba yun? Aniya pa sa sarili ng di mapaglabanan ang dulot na kaba. Sinukbit din ang isang baril at sinimulan ng pausarin ang sasakyan niya tungo sa headquarters nila ng maya-maya, makatanggap na ilang palitan na mensahe mula sa kasamahan. Hello? Help me! Ang tila naghihingalong tinig sa kabilang linya. Hello! Mabilis na sagot. Halos lahat sila ay naroon maliban kay Angelique na mukhang nag-i-enjoy pa sa honeymoon nito. May inaantok pa at meron namang tila abala. Winona, is that you? Maya-maya itinig yun ni Alexis. Dinig pa sa background nito ang ingay ng anak nito. Yes! Impet na tura naman ni Winona. Where are you? Saban naman ni Heidi. Doy sinabi nito kung nasaan. Sadie, are you on the line? See you there. Baling nito at dinig pa niyang may boses ng lalaking nagtanong. Batid niya ang asawa nitong si Derek. Okay, yun lamang ang sagot niya. Nang marating ang lugar, pinaikot niyang mata. Masukal ang parating yon ng Bulacan. Kinabahan siya bigla kaya't mabilis binunot ang kanyang baril. Ayon sa sabi ni Winona, sa dulong parte sa paanan ng bundok, may malaking poultry farm. Doon daw pininta ang mga dumukot sa kanya. Muli, tumunog ang earpiece niya. Si Alexis at Taka ang nasa kabilang linya. Nasa site na raw ang mga to. Habang si Heidi naman on the way. Doon din narinig ang tinig ni Angelique na halatang nagulat din. Sabi nito pupunta na rin daw ito. Kabado siya habang nagmamanman. Na makita ang lalaking nakatayo sa may gate ng farm. Boss! Aniya na makilala ang bulto ng lalaking kinapkapa na security guard. Naroon na rin pala ang leader nila. Muli pa siyang nagmanman. Di siya maaaring dumaan sa gate kaya umikot siya. Shit! Mura niya na makitang bukod sa matataas ang bakod na nakapalibot sa kalakhan ng farm ay bantay sarado yon. Muli siyang nagmanman ng galaw ng mga gwardya. Nang may sumitsit sa kanya, agad siyang lumingon. Sina Alexis at Taka yon. Naka-full battle gear ang mga to samantalang siya, hindi siya nakapaghanda. Buti na lang nakapantalon siya at rubber shoes. Sumenya si Alexis. Tumango naman si Taka. Tumingin to sa kanya at saka muling sumenyas. Tsaka mumuestra sa daliri ang pagbibilang. 1, 2, 3. Mabilis nitong sinugod ang 2 lalaki nagbabantay doon, sabay tarak sa dalang jungle knife na may pampatunog. Naagad nakatulog ang mga to at tinali na nila sa isang puno. Agad na nilabas ni Taka ang pointing gun para sa lubid na gagamitin niya, paakyat sa pulyon sa puno sa kabilang bakod at mabilis na naglambitin. Nauna si Alexis at nung nasa taas na ito, makitang walang tao, sumenyas ito. Mabilis silang sumunod sa katuluyang nakapasok. Masukal ang lugar. Malayo ang kinaroroonan ng isang malaking bahay, tiyak naroroon ang pakay nila. Sa magkabila ang gilid ay babuyan at manukan. Mabilis silang nagkuble na makarinig ng mga yabag. Mahigpit ang kapit nila sa baril nila, as long as kaya nilang di gumamit ng baril, gagawin nila para di mabulabog ang sino mang naroroon. Papalapit na ang yabag sa kinaroroonan nila. Agad na sumenya si Taka. Agad naman niyang nakuha ang nais nito.
Umikot siya at saka mabilis dinamba ang lalaking naroon. Tulad ng dalawang lalaki sa labas ng bakod, mabilis tinarakan ng jungle knife, tsaka muling itinali. Unti-unti silang nakalapit sa malaking bahay sa di kalayuan. Napatigil silang tatlo na makitang napakarami nilang kalaban. Punyeta! Sinasabi ko na nga ba? Inis na wika ni Alexis. Nakitang naroon ng ama niya, nakatali na. Tumunog ang earpiece nila. Si Angelique ang nasa linya. Nandito na kami ni Heidi, anito. Hanggang sa umuugong sa isipan na isa sa kanilang espiya. Muling sumilip at nakitang nakagapos doon si Winona, paharap sa leader nila. Tsaka tumingin sa babaeng nakatayo kasama ng ilang lalaking armado, si Daisy. Nagpalipat-lipat ang mata kina Daisy at Winona hanggang sa makita ang pagkakamukha ng mga to. Nandito na kami sa turan ni Alexis nang bigla niyang hablutin ang earpiece nito maging si Taka. Hey! Angal pa ng una. This is a trap. Hayop ka, Winona. Aniya sa ngit-ngit sa napagtanto. What do you mean? Gulat na saad ni Taka. Espiya si Winona. Maaaring kapatid o kamag-anak na si Daisy. Look! Aniya sabay turo habang nakasilip sila. Napakuyomang kamuon nilang tatlo, lalo na't mukhang nakatunog ang mga to. Nakitang kumpol ng ilang kalalakihan ay gumala ng subong paligid. Nakita pang umiiyak si Winona habang nakatingin sa leader nila. Natiim ang titig sa babae. Ipinagkanulo silang lahat. Maya-maya'y bumalik ang ilang lalaki, dala sina Heidi at Angelique. Inis ni Alexis na napamura na makitang nasakote na ang dalawa nilang kasama. Batid nila di gaanong makapanlalaban si Angelique dahil buntis ito. Anong gagawin natin? May takot sa tinig ni Taka na siyang pinakabata sa grupo nila. We need to save them, ani Alexis. Na makarinig sila ng ingay at kaluskos, mabilis silang umiskapo sa kinaroroonan. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, nagkani-kaniya sila ng takbo. Mabilis ang takbo ni Sandy at batid niyang may humahabol sa kanya. Agad siyang nagkubli sa bodega kung saan imbakan ng pagkain ng baboy. Diyos ko! Usal niya. Nakiramdam siya ngunit wala siyang narinig. Nang walay unti-unti siyang sumilip ngunit nabigla siya na may pumalo sa ulo niya. Sa lakas nun nawalan siya ng ulirad. Di niya alam kung ilang minuto o oras siyang tulog. Pagdilat ng mata niya hindi siya makagalaw. Ang bibig may bosal din. Batid niyang nakatali na siya at nang igala ang tingin, nakitang nakatali na silang lima at maging ang leader nila habang nakatayo na si Winona yakap si Daisy. Doon nga'y napagtantong magkapatid ang dalawa. Luhaan ang mga to pero wala siyang makapang-awa dahil ipinagkanulo sila nito. Isa itong traidor. Ilabas ang kanilang magulang? Utos ng lalaki. Suot pa nito ang uniforme nito bilang isang mataas na alagad ng batas. Lumapit to sa leader nila at mabilis tinanggal ang tape sa bibig nito. Halos matanggal din lahat ang balbas ng leader, ngunit hindi yun ininda nito. Kamusta na, Dante? Panimula nito. Ikaw pala ang salot sa lipunan. Isang alagad ng batas pero isa ring halang kaluluwa. Matatalas na salita ng kanilang leader. Tumawa na malakas ang general. Bibilib na sana ako sa'yo. Dahil 2 beses na kitang pinatay, buhay ka pa rin. At nagsama ka pa ng alagad mo? Hayaan mo't sa ikatlong pagkakataon, sisiguraduhin ko. Pupulbusin kita para wala ka ng ligtas. Anito sabay sa bunot sa buhay ng leader. Siguraduhin mo lang, General. Dahil kapag hindi mo ako napulbos, baka pati abo mo, malulusaw kapag akong pumatay sa'yo. Matatas ding turan ng leader dahilan para mapikon ang general at dinuraan ang mukha ng leader. Tumingin siya kay Alexis. Pilit itong kinakalag ang kamay nito sa pagkakatali habang siya'y nahihilo na dahil sa pagtuloy na pagdaloy ng dugo mula sa kanyang ulo. Feeling niya tila katapusan na niya. Pagyuko niya kita ang dugo sa puting damit. Malapit na tong maging pula. Pilit si Takang tila may sinasabi sa kanya at iba na ang pakiramdam ni Sandy doon. Papadalim na ang paningin niya na makarinig ng malalakas na palitan ng putok. Aninag pa na nagsiktakbuhan ng maraming kalalakihan. Ramdam pa ang paghawak sa kanya hanggang sa tuluyan na nagdilim ang buong paligid niya. Pagkagising ni Samuel, agad na hinanap si Sandy. Gulat ang lahat ng tao doon maging si Mitch. Iba kasi pakiramdam niya. Nang sinabi ng mga tong maagang umuwi, bumalik siya ng silid para makapag-ayos. Kailangan niyang makausap ang babae. Sukbit niya ang tuwalya nang tumunog ang cellphone niya. Nag-aalala ang tinig ng kaibigang si Onofre ang nasa kabilang linya.
Hello bro, what's up man? Aniya na pilit binaliwala ang kaba sa dibdib. Bro, is your secretary with you? Anito tila nag-aapura. No, kauwi lang daw sa apartment, sabi ng kapatid niya. Bakit? Napatigil na tanong nito. I just woke up and see the note of my wife in my side table. Shit, pare. Buntis ang asawa ko at mukhang may mission sila. Can you call your secretary and ask where they are? Naiwan ang cellphone ng asawa ko. Wait. Gonna call Derek nang maalala ang alkaldeng kaibigan. Tsaka biglang nawala. Hello, Onofre. Hello. Aniya dahil mukhang tamang pakiramdam niya. Mabilis tinawagan ang cellphone ni Sandy pero nakapatay yon. Kaya imbes maligo agad siyang nagpalit. Nag-message kay Onofre na magkita sila. Nasa sala na siya at palakad-lakad nang mapansin ni Mitch. Kuya, may nangyari ba? Ba't parang di mapakali? Anito habang palakad-lakad at ilang beses tiningnan kung may reply na ba si Onofre. Patingin siya kay Mitch. Ayaw niya to mag-alala kahit naisipan niyang wag munang sabihin. Total hindi pa naman sigurado. I will be leaving. Stay at home. May mga security guards akong inapahan para bantayin ka dito. Baka bumalik ang mga bumaril kagabi? Magiting niyang utos. Opo kuya, si ate kaya? Anito na tila kinabahan din. Pupuntahan ko ang ate mo, huwag ka mag-alala. Iuuwi ko siyang ligtas. Aniya nang tumunog ang cellphone at si Onofre yon. Hello bro, we'll be heading on Mayor Villarica's office. I sent you the place. Wala rin daw dito ang asawa nito. For sure may malaking operasyon para lahat sila pumunta. I also called Greg and Norman. They're on their way. Naroon na si General at ang kaibigan ko. Sasama din ng ilang policeman ni Derek. Nasabi raw ng asawa kung saan sila bago umalis kaya be quick. Anang kaibigan at halatang kabado. Sa bagay kahit siya kabado rin, ito pa kayang buntis ang asawa? Mabilis nilang narating ang meeting place. Mabilis pinagplanuhan ng gagawin. Doon niya rin nakilala lahat ng asawa ng mga kasamahan ni Sandy. Si Greg na asawa ni Alexis. Si Norman ay si Taka. Si Derek ay si Heidi. At ang kaibigang si Onofre ay si Angelique. 3 ban ang sinakyan nila na pag-aari ng alkalde. Mabilis tinugpa ang daang papuntang Bulacan kung saan naroon ang malaking farm na target nila. Kabado siya pero mas kabado ang kakaibang kaibigang nasa tapat. Nang mapansing nakatitig siya, tumitig din to. Mga tensyonado. Nang marating ang lugar agad nang pinabilutan nila iyon, tumawag din ang kaibigan ni Onofre ng backup sa pulis ng Bulacan. Kanya-kanya silang pinalibutan ng lugar. Nang makarating sa gilid, sakto nakita ang 2 lalaking nakatali sa puno. Kapa duguan ng mga to. Sariwa pa, ani Onofre ng sinuri. Pagtingala nito'y nakitang nakapulupot na tali sa itaas sa sanga ng puno. Naisip niya maaari yung ginamit ng mga to para makaakyat sa mataas na gate. Mabilis nag-isip ang kaibigan. 2 panungkit ang pinagdugtong para sungkitin iyon. Di naman nagtagal lumaylay ang tali. Mabilis umakyat kaya't sumunod na rin siya. Sa taas, tanaw talaga sa di kalayuan ng malaking bahay. Nagmanman pa sila. Kitang ilang kalalakihang nagkukumpulan sa di kalayuan hanggang makitang tila na alarma ang mga to. Kanya-kanyang gala hanggang biglang nagkapalitan ng putok. Punyeta! Sabi ko wag silang magpapaputok. Banas na tura ni Onofre at mabilis bumaba at tumakbo patungo sa bahay. Mabilis at matuloy ng takbo. Kailangan nila marating agad. Sa kabilang panig ng bahay, patuloy ang palitan ng putok. Ayun! Malakas na sigaw sa kung saan. Hanggang sa, di na rin niya napigilang magpaputok ng baril. Sa pulsa hita ang lalaking binaril niya. Nambabaril pa siya kahit tumba na ito, pinuruhan niya sa ulo. Napanunok pa siya na makitang bulagta na ito. Paglingon kay Onofre, agad tong sumenya sabang nakasilip sa isang maliit na bintana. Gilalas niya na makita ang mga babaeng nakatali. Nang madapong mukha kay Sandy, mas lalo siyang kinabahan. Tumatagas ang dugo sa ulo nito. Bakas na labi ang panginginig at panghihina. Calm down. Pigil na Onofre na makitang pasugod na siya. Tuloy ang putukan hanggang makita, dumating ang isang general. Sinasabi ko na nga ba, isa ka pang hayop kang matanda ka. Ngit-ngit ni Onofre na makilala ang general na nakahawak sa mukha ni Dante, ang leader ng grupo ni na Sandy. Nakitang dinuraan nito ang mukha ng general, dahilan upang sakupin ng huli ang mukha ni Dante. Habang sa harap ay ang babaeng umiiyak pa rin. Sinasabi ko na, traidor ang isa nilang kasamahan. Aniya na makitang kinalas ang tali ng isa sa kamahan ni Sandy, sabay yakap sa isang babaeng naroon.
Iba-iba ang reaksyon ng kasamahan nito. Ipinagkanulo silang lahat. Maya-maya'y nilabas sa mag-asawa. Agad dinilohan ng dalawang babae pero agad silang pinigil ng general. Nagkasagutan, nagkapalitan ng mga salita pero biglang pinaputokan ng general ang mag-asawa. Kapwa nagimbal ang dalawang babae na halos mawala sa sarili sa nakitang pagpatay. Sa tansya niya ay magulang ng mga ito. Matapos bumagsak ang mga to sa sahig sa pagluluksa, biglang tumayo ang isang babae at hinablot ang barel, hawak ng general at patalikod na tinutukan ng barel ang general. Hinostage niya ito. Lahat nagkagulo pero nang balingan niya ng tingin si Sandy, lupaypay na ito at pilit ginigising ang katabing babae. Nagkagulo ang lahat, lalo na magdatingan sina Greg, Derek at Norman at ilang alagad ng batas. Mabilis kinalaga ni Daisy si Sandy dahil nakitang wala itong malay. Sorry, iyak na wika. Tumakbo siya, di alintana ang putukan. Ang isip niya na kay Sandy. Di niya mapapayagang mawala ito sa kanya at ayaw niya nang mawalan, kaya't gagawin niyang lahat mailigtas lamang ito. 4 na buwan ang matuling lumipas. Habang nasa loob ng puting-puting silid, di maiwasan ni Samuel na mapaiyak habang nakatunghay sa mukha ni Sandy at nakasabit ditong iba't ibang aparato. Sabi ng doktor, nabasag ang skull nito at may konting clot sa utak. 2 buwan nang nakakalipas ng isagawang operasyon at hanggang ngayon wala pa rin tong malay. Hawak-hawak niya ang kamay ni Sandy habang hinahalikan yon. Please, gumising ka na. 2 linggo na lang pwede na tayong magpakasal. Diba sabi ko sa'yo kapag nakababang luksa na kay Janine pwede na kitang pakasalan? Please, Sandy. Sumamo niya habang haplos-haplos ang nanlalalim ng pisngi ng babae. Katok sa pinto ang gumambala sa kanya. Mabilis pinahid ang luha at saka narinig ang tinig ni Mitch. Kuya, wika nito. Tumayo siya at hinarap ito. Kuya, may kasama pala ako. Anito sa likod nito si Gretel at isang Amerikano. Kuya, ito ng damit ni ate. Anito sa hawak na kahon. Hi! Bati naman ni Gretel. Nakasalubong ko si Mitch sa mall. Nalaman ko ang nangyari, so how is she? Tila concern na wika nito. Oh, by the way, si Brent nga pala, boyfriend ko. Pakilala nito sa lalaking kasama. Nakikipagkamay naman siya sa lalaki at masaya para kay Gretel. Mayamay nagdatingan ng mga kasamahan ni Sandy. Lumabas muna silang lahat habang pinapalitan ni Mitch ang kapatid nito. He wanted to propose to Sandy kahit nakarada ito sa kama. He wanted her to feel na kailangan itong mabuhay para sa kanya. Baka sa mukha ng mga kasamahan ni Sandy ang kalungkutan sa sinapit nito. Naroon din ang mga kaibigan niya. Nang tapos na si Mitch sa pagbibihis kay Sandy, pumasok na sila. Naroon din sina Salve at Manang Karing na hindi maubos-ubos ang luha kakaiyak sa sinapit ni Sandy. Na makapasok silang lahat nagsimulang tumugtog ang isang sweet na kanta. Napansin ang pagsinghot ni Mitch na nasa kalapit niya. Alam niya na iiyak din to. Lumapit siya at tinawakan ang kamay ni Sandy habang dinukot sa bulsa ang singsing na binili para sa babae at saka lumuhod sa kabilang gilid ng kama nito. Luhaan ang mga nararoon. Lalo na magsimulang magsalita ang basag na boses si Samuel. Babe, I just remember the first time we met. I was terrified and devastated. I was worthless, planning to end my life too. But when you invade my privacy at that very moment at the rooftop of the hotel, you really got me. You brought back the happiness that God took to me as I thought when He took Janine. Eventually, I realized the reason why. Because you're the one who's gonna be my wife, the mother of my child, and be my family. Now I'm giving you a reason to fight back. Please come home, babe. I'm here waiting. Let's get married. Aniya sabay ng patak ng luha. Sinuot niya ang singsing sa daliri ni Sandy, kaya tumayo at masuyong hinagka ng noon nito. Please wake up, babe. Magkakaroon pa tayo ng maraming anak, diba? Bulong dito. Bumaha ang luha sa silid na yon. Si Mitch di napigilang mapahagulhol at yumakap sa kapatid na nakaratay sa kama. Si Winona labis-labis ang iyak dahil sa kanyang nagawa, kaya di nito nakayanan at tumakbo to papalabas. Lumapit si Onofre sa kanya sabay dantay ng palad nito sa balikat niya. Malaki ang tiyan ng asawa nito at masaya siya para sa kaibigan. Pare, nandito lang kami. We'll keep on praying. Hangad ko ang kaligayahan mo. Be strong. Anito sa kanya bilang pakikisimpatya. Maging si Gretel naluluha din sa nasaksihan nito. Matapos ang 1 linggo mula nang ginawa niyang proposal na yon kay Sandy,
Eto na naman siya at tulalang nakatitig sa mukha nito. Sa isipan ng dasal, sana gumising na to. Umupo siya sa monoblock na naroon. Hinaplos-saplos ang buhok nito at sa kabilang kamay naman ay ang daliri nitong sinuotan ng singsing. Babe, I know naririnig mo ko. Mahal na mahal kita, gumising ka na please. 1 linggo na lang ikakasal na tayo. Ayokong mamiss mong araw na yon. Please hear my voice. Di ko kayang mawalan ulit ng babaeng mahal ko. Hindi ko... Putol na wika na makitang lumuluha ang nakapikit na mata nito. Nabuhayan siya ng pag-asa. Doc! Nurse! Sigaw niya sa labas ng pintuan. Agad naman tumakbo doon ang ilang nurse. Ilang sandali pa dumating din ang doktor at as usual, tiningnan nito ang mata ni Sandy. Ilang beses pa nitong tinurig si Sandy. Namapangiti ang doktor batid niyang magandang balita ang hatid noon. Good sign, Mr. Del Monte. I think her nerves are working. Vital signs are getting stable. Good thing to hope that soon she will awake. Tura ng doktor at saka umuwi. Halos magdiwang ang mundo ni Samuel sa sinabi yun ng doktor. Nagulat pa si Mitch nang pumasok to dahil tuwing nararamdaman. Anong nangyayari kuya? Anito. Ang ate, nagre-response na. Anytime soon gigising na siya? Talaga kuya? Halos mapatalon na saad ni Mitch. Thank God! Anitong umiiyak. Tila nagising si Sandy sa malalim na pagkakatulog, kasabay ng pagkirot ng ulo. Tila minamartili yon kaya't napasigaw siya. Nagulantang si Samuel na nakaidlip pala sa biglaang pagpalahaw ng sigaw ni Sandy. Sandy! Aniya habang agad na pinigilan ang kamay nito. Dok! Malakas na sigaw niya. Nang dumating ang doktor, agad nang tinurukan ito ng pampakalma, tsaka muling sinuri. Pinasok nila ito para sa isang CT scan. Everything is okay. Nabigla lang siguro ang utak nito, kaya iba yung sakit ang nararamdaman ng babae. No worries, Mr. Del Monte. Ganyan lang talaga. For almost 6 months na hindi nagamit ang utak niya, for sure there's an adjustment. Anytime soon it will be alright. But we have some series of tests for that to make sure there is no complication. Ani ng doktor na sumuri kay Sandy. Muli siya naghintay sa pagising ni Sandy. Matapos ang 2 oras na paghihintay, naramdaman niya ang paggalaw nito. Inihanda ang matamis ng ngiti sa pagising nito. Muli, nagising ang diwa ni Sandy. Naramdaman niya ang paghawak sa palad niya. Naalala niya si Samuel. Sana itong una niyang makita. Pilit inaalala ang mga nangyari. Nag-alala pa siya para sa mga kasamahan at baka kung napano na ang mga to. Pagdilat ng mga tato, ngiti si Samuel ang nakita. Gustong umitirin ngunit nanaig ang kapilyahan niya. Kumunot ang noon niya. Biglang napalis ang ngiti nito. Di niya alam bakit niya nagawa iyon. Mas lalo pa tong napanganganan tanongin niya kung sino ito. Sino ka? Ani niya. Ha? Gulat na bulala si Samuel. Gusto niyang humagalpak noon pero nanunuyo ang lalamunan niya. Tubig. Ani niyang nangangata ng labi. Agad naman binigyan siya nito, pakonti-konti lang. Si Samuel to. May amnesia ka ba? Ani tong bawi matapos siyang painumin. Ngumiti na si Sandy. Wala. Alam kong ikaw yan. Ngiti niya at biglang nawala ang kaba sa dibdib nito. May 1 linggo ka na lang, ikakasal na tayo. Anito. Ha! Sa pagkakataong yon siya naman ang nagulat. Ngumisi si Samuel. May bala ka pang iprank ako. Ikaw tuloy ang nawaw dyan. We are engaged to be married. Hindi ka natatanggi. You accepted it. See? Turo nito sa daliri niya. Muli, siya naman ang napanganga. Hindi niya maalala. You have a few days para magpahinga. Seriously, next week ng kasal natin? Tanong nitong nanghihina pa. Yup. Ayoko. Pigil niya. Why? Ayoko maglakad na parang kalansay, no? How could we enjoy our first night? May kapilyang wika kahit nanghihina pa. Tumawa si Samuel. Okay, you have the point. Aniya na kinatawa nilang dalawa. After 1 month. Sandy was not fully recovered yet but good enough to enjoy her day. Di pa rin ito na ibabalik ang dating katawan pero she cannot wait another month to marry Samuel. A year is too long for her. Today is the day she have waited for. Congratulations, ate. I can't imagine this is going to happen. Masayang bati ni Mitch sa kanya. Naroon din ang 6 na kasamahan, sina Alexis, Taka, Heidi, Winona, Angelic at Daisy. Napakasede ng mga to.
Maging ang leader naroon kahit may malaking pilat mula sa mukha. At mukhang bumabata dahil sa hawak ito ang bewang ni Winona na masayang nakahawak naman sa braso nito. Di nga siya nagkamali sa hinalang may nangyayari sa dalawa. And Winona is 2 months pregnant. Nakangiti siya sa isiping magkakaroon pa ng kapatid sina Alexis at Zoe. Hey there again! Sa isang pamilyar na lugar sa Tagaytay, mula sa berdeng mga damo, sa mayabong na puno, ang asul na ulap at sasalo ng huni ng ibon. Kasabay ng pag-akbang ni Sandy suot ang puting trahe de boda. Ang lahat naghihintay, ang lahat nagtitimpi. Pag matatapos na, as they say their vows, they will be one. They will become a family. Nasa altar na si Samuel. Hinihintay ang paglabas ng kanyang bride. He can't wait. Minutes has been too long for her. As the curtain opened and saw Sandy underneath, he cannot take off his eyes out of her. Sandy starts walking towards him. The feeling is magnificent, very magical. Sa lahat ng pinagdaanan nila, sa 4 na buwang nakarate ito sa ospital, he lost his soap but he believes in miracle. Miracle to exist and happiness was everlasting. I do, salitang namutawi sa kanyang mga labi. Kasunod na masuyong halik bilang selyon sa kanilang pag-iisang dibdib. Napayakap na lang si Sandy kay Samuel matapos ang halik na yon, kasabay na masayang sigawan ng mga kaibigang dumalo. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng mga to. Masayang-masaya silang dalawa hanggang matapos ang kanilang reception. Paano ba yan, babe? It's our first night. Mapanodyong tura ni Samuel nang buhatin siya nito papasok sa silid nila. I'm ready. Aniya sabay kindat pa rin. Natawa na lang si Samuel sa kapilihan ng asawa. Pagpasok sa silid may nakapatong sa kamang regalo. To Mrs. Sunshine Dane Del Monte from Winona and Black Dragon. Basa sa nakapatong na card. Pagbukas ng card may mensahe. Use this on your first night. Enjoy! Malakas na basa sa nasa card at pagbukas sa isang napaka-sexy na lingerie iyon. Napabunghali tuloy siya ng tawa. Enjoy pang nalalaman ha? Aniya. Mag-e-enjoy ka talaga. Ani Samuel at saka siya sinibasib ng halik. Natawa siya at saka tinugon din ng mainit na halik hanggang sa hindi na malayang nalaglag na ang suot na gown sabay ng paglapat ng mga katawan nila. This time no more hesitation. Walang hahadlang. Handa na siyang magpaangkin sa lalaking kanyang pinakamamahal. Masuyong binuhat siya nito papahiga sa kama. Masuyong bawat haplo si Samuel hanggang sa tuluyan siyang nadarang. Hubad na rin si Samuel. Ramdam na ramdam niya ang pag-ibig ni Samuel. Ang mga mapanuksan nitong halik na bumabaliw sa kanya. Halos sinahin niya na to upang tuluyan siyang kinin. Tila pa nanunukso ito at pinapatakam siya. Na maramdaman niyang pumeso na to, hindi niya napigilang kabahan hanggang sa tuluyang angkinin siya nito. Halos mapasigaw siya. Kakaiba ang kirot na bumabalot sa kanya, buti na lamang agad sinakop ng labi nito ang labi niya. Kapwa napangisi ang mga kasamahan ni Sandy na nasa pinto ng hotel room nila kasama si Mitch. Shhh! Anas ni Mitch nang marinig ang putol na ungol ni Sandy. She's not virgin anymore. Basag na wika ni Angelique na malaki na ang tiyan. Nagngisiyan silang lahat at saka umalis na. Masakit pero masarap. Yon ang naramdaman ni Sandy sa unang karanasan. Nang maya-may naramdaman ulit ang nagapang na kamay ni Samuel. Muli nagsimula na mag-init ng katawan. Round 2, bulong ng asawa. Sure, ilang rounds ba to? Pila niyang sabad at saka sila nagkatawanan.